Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco sa US na ang findings ng medical examiner is overdose ng coke. So ang unang tanong ni Attorney Rowena Guanzon is, sino ang dapat managot? So, I believe isa na itong kaso sa sa US. Kaso na ito at dapat talaga may managot. Kung sino, bahala na kayo. I-comment nyo na lang sino ang dapat managot. Ito, mayroong idea o mayroong naisip, suggestion ba, whatsoever, opinion ni Attorney Guanzon. Sabi niya, ang next step ay i-hair follicle test lahat na kasama ni Tantoco sa US. Yung pagkamatay ba, March? Yung whole period na yun, yung nag-attend sila ng Manila International Film Festival Gala para i-promote ang Manila Film. Sinong kasama doon? Sino ang nangulo? Dapat i-hair follicle test sila lahat. Yun ang suggestion ni Attorney Rowena Guanzon. Tapos sabi mo na, dapat US gagawa para walang pressure. Tapos. So, anong masasabi nyo dito? Agree ba kayo na lahat ng kasama ni late Tantoco doon i-hair follicle test? I-require kaya ito ng US government? Hindi ko na alam ha. Ito, pinag-uusapan lang. Kasi magandang idea Tapos. basa tayo sa mga comments ha. Agree ba kayo? Paano yung mga na-involve? Papayag ba sila? Patay sila ngayon. Okay. I am genuine. Lalo silang mapresor niyan. Eli Portillo, gagaling nyo. Kawawa naman kayo, maingay sa SOCMED. Funny kayo. Ito si Eli Portillo. I don't know kung kilala ko pa ito. Isang loyalist ito. Kaya wala lang. Magagaling daw ang mga Meli Oxap Titos, kilala ko ito. I agree. Emma Luaksap, ano kaya sagot ni Auntie Claire? Abangan natin yan. Karma is real. Malala ko, I don't know anong buwan, nabanggit yan ni BP Sara. Nabasa ko yung police report na yung pagkamatay ni late Tantoco, kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. BP mismo ang nagsabi niya, nabasa niya yung police report. Anong sagot ni Claire Castro? Mga fake news yan, huwag kayong maniwala. Ito ngayon, yung lumabas sa LA Hollywood News na balita tungkol sa LA County Coroner's Report, nabanggit ang pangalan ni, I don't know kung nabanggit bang pangalan. Kaya lang, it's a non-fact already na magkakasama sila sa entourage. Yung Manila Film Festival event na gala nga Kaya yung title sa article ng Politico.com, Gala turned into a disaster. Supposed to be, kasi yan, gala Kailang gastos pa rin natin yun. Kasi parang naging official travel nila yun Kasi pro-promote nga naman ang Manila Film. Kaya lang, ito nang nangyari. Kawawa yung pamilya. Sa Auntie Claire, attack. Puro sa Auntie Claire ang mga correct ka dyan, attorney. So, ang problema, papayag ba yung mga na-involve? Dito nga na lang sa Pilipinas, yung si Eden Santos na palaging nangungulit kung magpa-hair follicle test ang nasa Malacanang, wala na, sinisanti na. Wala daw. Galit na galit yan si Auntie Claire pag ang pinag-uusapan hair follicle test. John Salak, yes, now, hair follicle test kasi in 2 to 3 months time ma-expire na, baka ma-clear na.
Hindi, sabi kung gumamit ka daw niyan, matagal daw bago maalis. Tama ba yun? John Ray, will he take up this on Sona? Just asking. Palagay ko hindi yan. Tatabunan yan. Kaya nga yung nababasa kong comments, yung ingay tungkol sa mga missing sabongeros. Baka, ito lang comments lang naman ito. Baka ito yung hinanda nila pantabon sa ingay dito sa pagkamatay, coke overdose ni late Paulo Tantoco. Jimmy Bacani, nothing beats a jet holiday. Sol Alahid, nice idea, attorney. Sa Pinas, digyod man kapamugos ambot og ngano. Mayta inig-abot niya dito sa sugaton siya testing siya rayo. I don't know sa batas sa US kung mapilit ba nila i-hair follicle test ang mga kasamahan ni late Tantoco doon sa pangyayari. I doubt so. I know. Eduardo Diaz, and now, kumanta na. Mapakanta tuloy ako. And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled it in every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I have a few. Once more than all. Anyway, the end is near. Yun ang mensahe. Kung ano ang itinanim, yan ang anim. Yan ang batas ng Diyos, batas sa Bible. Yun na yung karma. Gumawa ka ng mabuti, aani ka ng mabuting karma. Gumawa ka ng masama, aani ka ng bad karma. Kaya huwag tayong gagawa ng masama para hindi tayo ma-end is near.